一のチャンスがあれば。ねえねえ、見たあの E 級でしょ。すごいいい体してるんでしょ。ソンジヌさん。すいません。Alam ko na marami sa inyo ang gusto malaman kung paano nga ba na in love si Cha-hae or mas kilala na dancer sa isang pinakamahinang hunter sa history. So maraming factors kung bakit nga ba na in love si Cha-hae sa ating MC na si Sung Jin-woo. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Bakit siya nagkagusto kay Jin-woo? Dahil ba sa amoy? Dahil ba sa lakas niya? Dahil ba tahimik siya? O dahil ba sa itsura niya? Kaya sa mga lalaki dyan, mag-take note na kayo para alam nyo na ang gagawin para ma-inlove sa inyo ang isang Cha-hae na babae. Kasi for sure, sa anime na Solo Leveling, maraming lalaki ang may gusto ka Cha-hae. May nakita nga akong isang comment na sabi kung magiging totoong tao si Cha-hae at di anime ay magpapakamatay daw siya para maging asawa daw niya ito. May isa pala akong tanong sa inyo. Bukod kay Cha-hae, kanino pa kayo nakukyutan? Kahit di babae kahit monarchs o rulers. Ako kasi sa mga shadows ni Jin-woo, lalo na kay Beru. Lalo na yung mga scene na nanonood siya ng history habang binabantayan ang kapatid ni Jin-woo na si Gina. At loyal na loyal si Beru sa kanyang master na kahit anong mangyari ay one call away lang siya pag tinawag siya ng kanyang master. So kayo, sino ba? Comment down below naman. At bago tayo magsimula sa nakakakilig na content na ito, mag-intro muna tayo syempre. Living life everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Babala sa mga manonood, ang iba sa mga sasabihin ko ay spoilers. So kung ayaw nyo magpa-spoil, skip nyo na itong video na to. Syempre respeto na lang sa gusto basahin ang manga or intayin ang anime. So umpisahan natin kay Jin-woo. Si Jin-woo ang tinatawag na pinakamahinang hunter sa kasaysayan. At alam yun ni Jin-woo. Pero di pa din siya sumusuko kasi siya ang breadwinner ng kanyang pamilya. Ang kapatid niya na nag-aaral pa. Tapos ang nanay niya na nasa ospital, which is na coma. Pero simula nung nakuha ni Jin-woo ang powers ng Shadow Monarch, nagpalakas siya at sa pagpapalakas niya ay syempre lumaki ang kanyang katawan at mas tumangkad siya kaysa sa dati. At dahil doon, pila-pila ang mga nagkakagusto sa kanya na babae. Doon pa lang sa ospital makikita nyo na pinagkakaguluhan siya ng babae. At meron pang isa doon na nag-request sa kanya ng number niya. At may pagka-dense nga itong si Jin-woo. Akala niya ay dahil requirement lang yon sa ospital. Pero sa lahat ng babae na nakapalibot sa kanya, ang pinili niya ay si Cha-hae, ang pinaka-baddest na babaeng class S hunter. Una nakita si Cha-hae sa isang episode na kung saan hininto niya ang isang pagnanakaw at pinakita niya ang kanyang OP skill sa pagiging S-rank hunter. Kahit nga si Goto Ryuji na strongest hunter sa Japan ay inacknowledge siya na kaya ni Cha-hae na makipagsabayan sa ibang class S sa Japan. At di lang yun, alam nyo na ba na na-recognize siya ng Anking na ngayon ay shadow ni Jin-woo at ito ay nagngangalang na Beru. Kung nabasa nyo yung manga, naging mag-asawa nga itong si Jin-woo at si Cha-hae. Sorry na agad sa pag-spoil.
At dun na diniligan ni Jinwoo si Cha-hae at dun na namuo ang kanilang anak. At itong love story nila ay nagsimula sa chapter 67 ng Solo Leveling. Yung time na yon si Jinwoo ay mas malakas na sa S-rank. Pero nung araw na yon, gusto lang niya mag-mine mag-isa para makakuha ng XP. At nung tinanong siya ni Cha-hae kung bakit siya andun, delikado daw kasi andun yung boss. At nung dinaanan niya si Jinwoo, alam nyo ba kung anong pumukaw sa atensyon ni Cha-hae? Yes! Ang amoy! So guys, take note. Mahalaga ang amoy para ma-fall sa inyo ang babae ah. Denji-kun, daijoubu? At paano niya naamoy? Si Cha-hae kasi ay may unique power na sensitive ang kanyang pang-amoy sa mana. Kaya ang mga monsters at hunters sa kanya ay parang mabaho. Hindi naman sa sobrang baho, basta di niya matake yung amoy. At dahil dun, ayun na ang hint na di talaga human itong si Jinwoo, na isa siyang monarch. At dahil nga sa amoy ni Jinwoo, naging interesado itong si Cha-hae. At may kinausap siya na bigyan siya ng impormasyon sa lalaking ito. At mas lalo siya naging interesado. Dahil nga, paano napunta si Jinwoo malapit sa boss dungeon nang walang takot? At isa pang nangyari, ay alam ni Cha-hae na may weapon siya nung una. Tapos biglang nawala nang di niya namamalayan na di kayang gawin ng isang E-rank hunter. At nagulat nga si Cha-hae nang malaman niya na di lang siya ang gusto malaman ang impormasyon kay Jinwoo. Pati na din ang kanilang guildmaster na si Choi. At sabi pa nga ni Cha-hae, parang may fishy na nangyayari. Bakit kaya iba siya sa mga hunters na nakilala ko? Siya ang unang hunter na sobrang bango. Lipat naman tayo sa chapter 71 ng Solo Leveling. Nagdesisyon si Cha-hae na susundan niya si Jinwoo at kukuha ng impormasyon sa kanya. At nagtanong nga siya sa mga miner kung nakita ba nila si Jinwoo. At nagulat nga siya sa sinabi ng isang miner na pumunta siya sa raid bilang isang porter. At sinabi niya na isang E-rank hunter pupunta sa isang A-rank. Ano ba nasa utak niya? Pero bigla nang naisip na suspicious nga itong si Jinwoo. Dahil nung isang araw, may hawak siyang weapon pero biglang nawala sa kamay niya. At nagdesisyon siya na pumasok nga sa gate kung nasaan si Jinwoo. Pero wala siyang dalang weapon. At nagtanong siya kung meron ba kayong spare weapon dyan. Tapos medyo nadismaya na siya dahil nga binigyan siya ng isang pickaxe. Yun yung pangmina. Tapos sabi niya na wala na bang iba? Yung spear sana or sword. Tapos sinabi ng miner, tatanungin mo kami mga miner, ano pa ba ang ini-expect mo? Tapos sabi ni Cha-hae, na okay na ako kahit walang weapon. Sabay sinabi ng isang miner, na sure ka ba magiging okay ka kahit wala kang kahit isang weapon na hawak? At bumalik nga si Cha-hae at kinuha ang pickaxe sa miner para maging weapon. Pero isipin nyo, day off ni Cha-hae yun pero pinuntahan niya pa din si Jinwoo. Kasi nga curious siya kasi sinong E-rank ang pupunta sa A-rank dungeon na walang takot? O baka gusto na lang talaga amuyin itong si Jinwoo. Kayo mga babae ganun pala gusto nyo ha. Okay, noted. De, joke lang. Hentai. At pagkapasok nga ni Cha-hae sa A-rank dungeon, nagulat siya na paano nila napatay ang ganitong kadaming na high orc. At sinabi niya kung ganito kalakas ang energy sa dungeon na ito, walang maliligtas na buhay kahit pa si Sun Ki-hoon. At habang nakikipaglaban na mag-isa si Jinwoo sa mga orcs, kasi nga natalo na ang iba niyang mga kasama, ay nagulat nga itong mga orcs sa kapangyarihan ni Jinwoo. At sinabi ng boss, dito maaari, siya ba ang Shadow Monarch? Nung una naka-blur pa yun, pero pasensya na agad sa pag-spoil sa inyo. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, paki-like, share, and subscribe naman para maging updated kayo sa mga susunod na content na ilalabas ko. At nung dumating na si Cha-hae sa laban, ay nagulat nga siya at nagtaka kung lahat ba ay summon creatures. Kahit nga daw ang pinakamalakas na mage ay kaya lang mag-summon ng isa o dalawang creatures. Ano ang nangyari dito? At tinanong niya ang mga kapwa niya guild members. Ano nangyari dito? Ayos lang ba kayo?
at sinabi ni Chahin na umalis na kayo dito habang si Jinwoo ay tinatapos ng mag-isa ang A-rank dungeon dahil nga na-wipe out ang iba niyang kasama sa lakas ng mga high orcs. Ay dumating na sa scene itong si Woo Jinchul at nagulat ba't andun si Chahin at sinabi niya na lahat ng yan ay galing kay Sung Jinwoo. At nagulat nga si Chahin dahil ang Chief of Monitoring Division ay kilala nga itong si Sung Jinwoo. Pumunta nga daw si Woo Jinchul para tulungan sila pero tingin niya di na tayo kailangan dito kasi kiniklear na ni Jinwoo ang A-rank dungeon nang mag-isa lang. At dagdag pa ni Woo Jinchul, ito ang abilidad ng isang Sung Jinwoo. Gaano kaya kadami ang kaya ng isamon? Hindi ko ma-imagine. At sabay tinanong naman ni Cha na sino ba talaga yung hunter na yan? At sabay reply niya na meron akong alam pero onting-onti lang. At natalo na nga ni Jinwoo ang boss. At nagulat ang lahat dahil in-extract ni Jinwoo ang shadow para maging army niya. At di niya alam ni Jinwoo na andon si Woo Jinchul at si Chahin. At nagulat nga siya pero sinabi ni Woo Jinchul na secret lang lahat ng nangyari sa dungeon na ito. At walang lalabas para sa kapakanan ni Jinwoo. Pinakita mo sa amin na mas malakas ka pa sa S-rank hunter. Pag meron mga tanong ang ibang nandito, kontakin nyo lang ang association. Tutulungan ka namin lumabas ng mapayapa. At in-escort na nga siya ni Woo Jinchul palabas at naiwan si Chahin na tila ba may gustong sabihin kay Jinwoo. At kinausap siya ng isa nilang member. At sinabi bakit may dala kang pickaxe. At sabi na dito, nagmukha ba akong weirdo? Tapos sinabi ng isa, ha? Kanino? Tapos nagbablush na sinabing, never mind, habang hawak ang pickaxe. Tatapusin muna natin dito ang love story ni Jinwoo at Chahin. So magkakaroon tayo syempre ng part 2. Pero asahan nyo na meron pang mga kilig scene sa love story ng dalawang ito. Shoutout nga pala kay Ferdinand Santos ng Quezon City, Gemma Cruz ng Calamba City, Hermoso Reyes ng Tanawan City, Emelda de la Cruz ng Malolos City, at Joaquin Gonzalez ng Naga City. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, wait, kinilig ba kayo? The joke lang. Paki-like, share, and subscribe naman para maging updated kayo sa part 2 ng love story na ito. So paano? Hanggang sa muli mga kaotaku.